So hello po, good day. Ako nga pala si Gerald Baclao ng BS Math 1B. And andito po ako para ituro sa inyo ang the most basic and simplest way to create a graph in Python using Matplotlib. So, we have only 4 lines of actual commands. Pero gagawin natin ito ng detalyado, ng detalyong paliwanag para alam nyo kung paano ang gagawin natin. Yan. First things first, ang gagawin natin ay i-import ang matplotlib. So, from matplotlib, import pyplot. Mali. Import pyplot as plt. Then, ang ibig sabihin po nito ay kukuha tayo mula sa matplotlib library. Yung part na tinatawag na pyplot, ito po. Bibigyan po natin siya ng maikling pangalan as, ito po, plt. Then, bakit plt? Ito yung karaniwang ginagamit ng lahat ng mga programmer para mas mabilis at mas maikli isulat kapag mag-uutos na tayo. Parang ano lang siya, parang palayaw lang para madaling tawagan kapag kailangan natin. So, yung sa second line natin is yung ating x value. Na 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 1 to 4 lang pala. Then, yung ating y values naman ay equal 5, 4, 6, 2. So, itong x values, ito yung mga numero na ilalagay natin sa x-axis o sa pahalang na bahagi ng graph dito. Meron tayong 1, 2, 3, and 4. And sa ating y values naman, ito naman yung mga numero para sa y-axis. 5, 4, 6, and 2. So, yung ano naman, yung line 6 naman natin is pnt dot plot x values and y values. So, ito naman yung pinaka-utos. Yung salitang plot, ito yung utos na gumuguhit or sinasabi na gumuhit ka ng linya or graph. Then, kukunin nito lahat ng pares ng numero at ilalagay sa tamang pwesto. And pagdudugtungin sila ng isang guhit, ito yung mismong gumagawa ng hugis sa ating graph. Yung line 8 naman natin ay plt dot show. And sa ulit, meron tayong plt.show. Then, sa sobrang simple lang ng ibig sabihin nito, ipakita mo sa akin ang ginawa mong graph, ang ibig sabihin nito. Then, kapag tinakbo niya yung buong code, ito yung linya magbubukas ng bagong window at doon niya makikita ang resulta.
Iraran po natin. Yan. Kung makikita nyo po, yung 5 ay nakakonect sa 1. Pinagalaw natin siya. Tapos yung 4 naman ay sa 2. Then, yung 6 naman ay sa 3. At itong huli naman, 2 sa 4. So, ayun lang po. Meron pa tayong last na ano. Gagamitin naman natin siya sa example. So, gagamitin natin ang command na import. Hindi pa. As PLT. Then, gagamit naman tayo ng comment. Ito yung magsisilbing guide. Then, 1 is equal to 1, 2, 3, 4. Then, benta. 1,000, 10,000, 15,000, 12,000, 18,000, then 20,000. Then, yung sunod naman ay gagamitin naman natin ang comment na gumuhit ng linya. Gumuhit. Buwan. Yung benta. Yan. So, meron ulit tayong comment na gumuhit ng linya. Pinapaalala nito kung ano ang gagawin sa susunod na linya. Then, ang susunod naman natin na line ay maglalagay tayo ng title and labels. Then, so, maglalagay tayo ng comment na ng detalye para mas malinaw. So, PLT dot title benta ng tindahan. Sa 5 buwan. Then, nasunod ay PLT X label. PLT dot X
label. Buwan. Then, ang sunod naman ay yung Y label. Halaga ng benta then piso. Yan. So, ito naman yung pinakamahalagang bahagi. Dito natin nilalagay ang mga pangalan at pamagat para maintindihan agad ng sino mang nakakita o kung ano man ang ibig sabihin ng graph. Yung PLT title, ito ang naglalagay ng pamagat. Sa pinakataas na bahagi ng graph, nakasulat dito mismo kung ano yung paksa, benta ng tindahan sa 5 buwan. And yung PLT, X label, ito naman ang pangalan para sa X-axis o sa pahalang naguhit sa ibaba. Then yung Y label naman, ito naman yung pangalan para sa ating Y-axis sa patayong guhit sa gilid. Sinasabi na din dito, ang numerong narito ay halaga ng benta. At nakalagay din sa piso para malaman na ito ay pera. So, yung next time naman natin ay ipapakita na kung ano ang resulta. That show. So, ito na yung huli nating isinulat. Ang ibig sabihin ay ipakita mo na sa akin ang buong graph na ginawa ko. So, pag na-run po natin siya, ito po ang kakalabasan. Wait lang. Pag na-run po natin, mag-run. No, ayun na mag-run. Lipat lang natin. Yan. No, ayun na mag-run.